Tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Well, ang akin pong paksa sa oras na ito ay patungkol po sa persistent. Ano po ba ang ibig sabihin o meaning ng persistent? Well, dito po, nakasulat, babasahin ko po. Existing or remaining in the same state for an indefinitely long time enduring. Lumilitaw po dito, ang persistent ay long time enduring. Okay. And also, refusing to give up. Ang persistent po ay refusing to give up or let go. Lumilitaw po na wala pong part ang give up dito o kaya yung tumigil. Ang persistent ay tinatanggihan po niya yung pagtigil. Kundi ito po ay continuous, tuloy-tuloy po yan. O kaya ay persevering, obstinately. Alam po ninyo mga kaibigan at mga kapatid, ito daw ay repetitive or continuous. Saka continuing to do something or to try to do something even though it is difficult. Kahit ito'y mahirap, kailangan mong ipagpatuloy. That is persistent. Napakaganda po, no? Kahit na parang hindi mo na kaya, pero kailangan mo itong ipagpatuloy. And also, or other people want you to stop. Persistence means that you have to continue even other people want you to stop. It means that there are obstacles, there are hindrances, there are barriers to stop you in your journey as a Christian. But persistent means you have to go through, to push through. You have to continue to do something or to try to do something even though it is difficult or other want you to stop. Lumilitaw po mga kaibigan na kahit na po sino ang pwedeng sumagabal sa iyo, sa iyong ginagawa, walang pwedeng tao na pumigil sa iyo, mga kapatid, kahit ito po'y napakahirap. It is continuing beyond the usual, expected or normal time, o kaya not stopping or going away. Persistent means not stopping or going away. Ba mga kaibigan, maganda po ito. Ito po yung isa sa katangian na hinahanap ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Yung bang in spite of that, harangan ka ng pison, harangan ka ng mga malalaking tipak ng bato, aakyatin mo yun, matapos mo lang yung dapat mong gawin o puntahan. Ito ay persistent. Wala kang paghinto. Ito po ay tuloy-tuloy mong gagawin. Minsan kasi ang mga tao, madali lang nilang gawin ang isang bagay kapag madali yung sitwasyon. Paano kung yung sitwasyon ay mahirap? Halimbawa, mga kaibigan, sa isang paligsahan na takbuhan, siyempre, madali lang tumakbo kung patag yung tatakbuhin. Paano kung dadaan ka po ng mga matatarik na bangin at bato? Tapos may mga malalalim na tubig. Itutuloy mo ba yung paligsahan na takbuhan? Maring sa una mong pagtakbo ay nai-enjoy mo ang takbuhin dahil nga patag, highway.
Paano kung nararamdaman mo na medyo may lubak-lubak na kaibigan? Maaaring itutuloy mo pa dahil lubak lang, lubak, tapos lubak-lubak. Paano kung malalim na bangin? Then you have to stop. Titigil ka, sasabihin mo, kala ko kasi walang bangin. Sabi po niya ito ay to try to do something even though it is difficult or other people want you to stop. Maaring ito'y mahirap. Alam po ninyo, wala pong mahirap na bagay na hindi nyo kayang gawin kapag kasama mo ang Diyos. O ito po, nakasulat mga kaibigan. I can do all things through Christ who strengthened me. Hindi mo makakaya ang isang bagay na mahirap kung wala ang Diyos na kasama mo. Sabi nga ng Biblia, ako may dadaan ng tubig, di ako malulunod. Ako ba'y dumaan ng apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ba? Kasama natin ang Diyos. Sa Bible po mga kaibigan, may mga Bible character heroes po doon. Inihulog po sa lion's den. Yung lion, pinatikom ng Diyos yung kanilang mga bibig. Inamu-amu lang ang lion. Mayroon pang inihulog po doon sa pugon. Okay? Nahulog po sila, pero nung tanawin po yung pinagkahulugan na pugon, naglakad-lakad lang po sila sa pugon. At yung sumilip nga, sabi niya mga kaibigan, 3 yung nihulog ko, bakit parang 4? At yung pang-4 parang Diyos, lumilitaw na maging sa apoy kasama nila Diyos. Kaya nga, mga kaibigan, sa ating paglakad sa Panginoon, mahalagang persistent. Ito yung hinahanap ng Diyos na katingian ng mga naglilingkod sa Kanya. Okay, gusto ko pong basahin sa Galatians chapter 6, verse 9 hanggang 10. Ganito ang nakasulat, mga kaibigan. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ito po ay hindi dapat mahinto. Okay? Not stopping. Kahit na may mga sitwasyon kang nakikita na hindi tama, huwag ka daw huminto sa paggawa ng mabuti. Kahit may mga masama na nangyayari o nagagawa sa iyong paningin, sa iyong mga paligid. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga church po o kaya mga Kristiyano doon po sa Galatia, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Mga kaibigan, hindi nakakasawa ang paggawa ng mabuti. I will continue it in verse 10. Samantalahin, redeeming the time. Samantalahin, okay, natin ang lahat ng pagkakataon. Samantalahin, ibig sabihin, may panahon na ito'y titigil ang paggawa ng mabuti. Kaya't samantalahin natin, okay, ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Mayroon tayong kapwa-tao. Ito may masama o hindi, kapwa-tao yan. Hindi sinasabi ng Biblia na kapag masama ang tao, gawan mo ng masama ang tao. Isamantalahin mo daw habang gumagawa siya ng masama, samantalahin mong gumawa ng mabuti. Bakit? Sa ganung paraan, doon mo malalaman kung sino ang tama. Yung gumagawa ba ng mabuti o gumagawa ng masama? We are Christian. And God expected us to do good works. Because the word said, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Good works is like a light. You have to shine through good works. Then, sa kapwa-tao, wala palang pinipili kapwa-tao, mga kaibigan. At may continuation pa dito, ang sabi niya, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Galatians chapter 6, verse 9 to 10. First, you have to do good works to your fellow men. At, higit sa lahat,
lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Ang pagtulong ay hindi lang sa salita. Ang daming mga tao sa panahon natin ngayon tumutulong sa isip, tumutulong sa salita, pero wala sa gawa. Ang sabi ng Biblia, mga kaibigan, kapag nakita mo ang isang kapatid na ito ay nagugutom, na ito ay sumasakit ang tiyan, kapag nakita mo ang isang kapatid sa isang matindhi na pangangailangan, at sinabi mo, kapatid, pagpalain ka ng Diyos, God bless you, and go and peace. Humayo ka at pagpalain ka ng Diyos, humayo ka na pinagpala, pero hindi mo daw na ibigay ang pangangailangan niya sa araw na yun. Ang sabi po ng Biblia, ano ang naidulot, ano ang naitulong ng sabi mong pagpapala, hindi mo na ibigay ang pangangailangan niya. Do not love by words alone. When God loved, He expressed through demonstration. So the word of God said in John 3:16, "For God so loved the world, and He gave His only Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life." God demonstrates His love through giving. If you love people, if you love your fellow men, if you love your brethren in Christ and brother in faith, you have to show love, and the demonstration is giving. You have to give what he or what she need right now. Sometimes ganito po ang mga tao, mga kaibigan. They preach the gospel, they preach the word of God with power, but there is no demonstration, especially in giving. They said, I preach salvation, so why I give material? Oh, praise the Lord. To be spiritual first, you have to be practical. Napakahirap maging malalim sa spiritual kung mismong practical ay hindi mo magawa. Ang sabi nga ng Biblia, mga kaibigan, ano man ang gawin natin sa pagkain, sa pag-inom o kumain, gawin natin ito sa kaluwalhatian ng Diyos. To be spiritual first, you have to be practical. Maging sa pag-inom, maging sa pagkain, gawin ito sa kaluwalhatian ng Diyos. Lumilitaw dito, hindi ka pwedeng lumalim sa spiritual kung maging doon sa physical o practical ay hindi mo nagagampanan ng maayos. Mga kaibigan, persistent, yung mga iba magbibigay lang sa mga okasyon. Okay, sa mga okasyon. Sa mga okasyon. Halimbawa, sa mga Christmas. Ano pa? Sa mga birthday. Ano pa? Sa mga kung mayroon ka lang. Paano kung dumating yung panahon na parang sa'yo lang yun, mga kaibigan, you don't have to share. Hindi ka na mag-share. Mga kaibigan, ang sabi ng Biblia, iisa nga yung anak ng Diyos. Sana kung dalawa, may reserva pang isa. But, praise God, kahit isa yung anak ng Diyos, niya pinagkait. Ibinigay niya. At nung naibigay niya, dumami ang anak ng Diyos. Yung nag-iisang anak ng Diyos na ibinigay niya, mga kaibigan, sa John 3:16, hindi pinagkait ng Diyos, walang iba kundi si Kristo. Tingnan niyo ang naging bunga sa John 1:12. But, as many as receive Him. Sino yung Him? Jesus Christ. To them, give He the power to become the children of God. Look, mga kaibigan, yung anak ng Diyos na nag-iisa, nung di niya pinagkait, nung dumating sa lupa, ipinanganak ng isang babae na walang iba kundi si Birhen Maria. Alam po ninyo, ang lahat ng tumanggap doon kay Jesucristo ay nagkaroon ng karapatan maging anak ng Diyos. Lumilitaw dito, ako, ikaw kaibigan na nakikinig, kung tinanggap mo na Jesucristo, anak ka rin ng Diyos. The demonstration of love, the love of God is through giving. Kaya nga, mga kaibigan, yung panimula nating scripture, Galatians 6:9. Anong sabi niya? Anong sabi ng Galatians? Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ano ba ang nakakasawa? Gumawa ng masama o gumawa ng mabuti? Mga kaibigan, ang daming tao na nagsasawa na, naghahanap na ng pagbabago. Okay? Hinahanap nila kung paano sila magbago dahil sawa na sila sa paggawa ng masama. Mga kaibigan, dati gustong-gusto nilang gumawa ng masama. Pero ang sabi ng Biblia, siya'y binago. Maraming tao na masama na binago ng Diyos. Ngayon, nung binago tayo ng Diyos, paano mo malalaman ngayon na ikay binago ng Diyos? Hindi bigla ang pagbabago, unti-unti. Kaya nga sabi ng Biblia, kaya huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Hindi lang pagbibigay ang paggawa ng mabuti. Yung pagtrato mo ng magandang pagtrato sa isang tao, mabuti po yun.
Pagtulong sa mga nangangailangan, mabuti po yun. Ha? Pag-akay sa mga kaluluwa na dating masama ay inaya mo sa kaliwanagan, isang mabuti po yun. Okay, kung ang lahat ng mga tao dito sa daigdig ay mabubuti, mga kaibigan, napakagandang tignan. Biro po ninyo sa panahon natin ngayon, kapwa-tao nag-aaway, kapwa-tao nagpapatayan. Kaya sabi ng Biblia, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ang trabaho po natin ay gumawa ng mabuti. Ibahagi ang ebanghelyo para magkaroon sila ng buhay. Hindi po natin trabaho na sirain ang buhay ng tao o kaya tayo ang maging mitsa ng kamatayan ng isang tao. Ang trabaho natin ay to extend the love of God to the human or to the universe. Mga kaibigan, mga minamahal na nakikinig sa hapong ito, ito po isang napakagandang katangian ng isang Kristiyano. Yung persistent means yung tuloy-tuloy sa iyong ginagawa na mabuti. Pero kung alam mo na ito'y masama, you have to stop. Even though people don't want you to stop, or people are trying you to continue what you are doing, you have to stop. If you are doing such wicked or evil, you have to stop. Then if you are doing good works, you have to continue. Tuloy-tuloy yun, huwag ka magsasawa dahil sa takdang panahon, ika'y mag-aani kung hindi ka nagsasawa. Oh, praise God! Ang ganda pala ng kinahihinatnan ng ating mga ginagawa. Kung gumagawa ka ng mabuti, mag-aani ka kung hindi ka magsasawa. Lumilitaw kung ang pagbibigay mo sa iyong kapwa-tao, sa iyong mga kapwa mananampalataya, lalong-lalo na sa kapwa mananampalataya, sabi niya, you have to share, give love offerings to the leaders, to the ministers, to the Christian workers, sa mga nangangailangan. Well, ang dami po ngayon mayayaman na mga Kristiyano. Don't hoard your money. You have to share your money, your material to the people of God, those who are serving in the kingdom of God. And God richly bless you. Ang sabi ng Biblia, kayo'y mag-aani kung hindi kayo magsasawa. It doesn't mean magbibigay ka ngayon, then sa mga susunod ayaw mo na, then sasabihin mo, ako na lang lagi ang nagbibigay. Hindi. Ang sabi ng Biblia, ang pagbibigay ay tuloy-tuloy. Dahil pag tuloy-tuloy yan, hindi ka nagsasawa, mag-aani ka pagdating ng araw. Hindi mo alam kung paano ibubuhos ng Diyos yung salitang pag-aani. Pero alam ko ang pag-aani po na ibibigay ng Diyos, pawang mabubuti. Alam mo kapatid, ang sabi niya doon sa verse 10, huwag kayong magsawa. Samantalahin nyo ang bawat pagkakataon. Dahil darating ang pagkakataon, gusto mong tumulong, wala ka ng pagkakataon ng tumulong. Yung gusto mong tulungan, maaring di mo na makikita at nawala na. Kaya sayang lang, sabi mo, sayang natulungan ko ka na sana. Ang daming tao na ganyan. Patuloy na sinasarang kanilang palad, ang kanilang puso sa pagtulong. Pero nung nagkaroon na ng pagkakataon na sila'y tumulong, huli na ang lahat sapagkat yung gusto nilang tulungan, wala na, nauna na kay Lord o kaya ay lumipat ng isang lugar. Kaya there is a big regret in their part. Pawang pagsisisi, hahanapin na nila yung tao na gusto nilang tulungan. Halimbawa yung kanilang pastor, yung asawa ng pastor, mga kaibigan. Eto pa ang nakakalungkot. Kung tutulong na lang sila, huli na. Ano yung huli na? Bangkay na, patay na, nasa kabaong na yung gusto nilang tulungan. Kaya ang binibigay na lang nila, mga biskwit, mga kape o bulaklak. Mga kaibigan, ang ganda sana, tinatanggap naman yung pagtulong pero hindi na nararamdaman ng tao na nawala. Habang mga ibang tao, yung mga lingkod ng Diyos, mga Christian worker, yung mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan, mapalad ka kapatid kung ikay pinayayaman ng Diyos. Yung kayamanan na yan, yung pera na yan, yung material na yan, hindi binigay ng Diyos sa'yo para sa sarili mo lang. Pagbasahin mo ang Korinto, 2 Korinto chapter 9, pinayaman ka ng Diyos upang ikay maghasik, upang ikaw ay magtanim ng binhi. Binigyan ka ni Lord ng maraming binhi. Ano yun? Yung pera, yung material. Ang ibig sabihin, magtanim ka, magbigay ka, bahagi ng iyong kayamanan. At sabi ng Biblia, iyon ay binhi mo para dumami ulit ang mga pagpapala o blessing na para sa'yo upang marami ka ulit na ipamudmod. Ang tanong, kung hindi ka marunong magbigay, wala kang binhi na inihasik, darating ang araw, kukulangin ka
wala ka nang hindi ka na magkakaroon dahil mismo yung kayamanan o yung binigay ng Diyos, sinarili mo, kaibigan. Ang kayamanan ng material ay hindi binigay ng Diyos upang sarilinin. Ito ay ibigay sa kapwa-tao na nangangailangan, lalong-lalo na ang mga kapatid sa pananampalataya. Tignan po ninyo ang kanilang kalagayan. Ang dami mong damit, nakikita mo sila, kukunti o walang damit, bakit di mo pa sila mabahaginan? Huwag mo nang hintayin ang Pasko muli. Paano kung di na dumating ang isa pang taon na Pasko? Kaya samantalahin, yung salitang samantalahin, maisip mo ngayong araw na ito, kailangan mo nang bigyan, walang barong yung pastor mo, ang ganda ng damit mo, anong ginagawa mo? Lusyang-lusyang yung asawa ng pastor mo, baliktad yung duster niya, ang ganda ng damit mo, mga kaibigan, anong ginagawa natin? Samantalahin na natin gumawa. Kailan pa tayo gagawa, mga kaibigan at mga kapatid? Kapag huli na ang lahat, sasabihin mo, napakabait niya, napakabait na ito at magbibigay ka, hindi na niya mararamdaman, hindi na niya malalasahan. Samantalahin natin, mga kaibigan, huwag tayong umibig sa salita lang. Yun yung sabi ng Biblia. Wala yang nagagawa. Aalis, sasabihin mo, God bless you. Wala kang man lang nagawa kahit konti. Oh, ano ang essence ng pag-ibig? Ano ang essence na sinasabi mong salvation? At alam niyo, ang Lord nagbigay ng kaligtasan habang nangangaral patungkol sa kaligtasan, pero hindi na kaligtaan. Ibigay din ang pangangailangan nila. Ano yun? Nagutom yung mga tao na 5,000, pinakain. Ang pagpapakain ng spiritual kasama ang pagpapakain sa natural. Anong sabi ng Matthew 4:4? Men shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Mga kaibigan, kailangan ng tao ang kaligtasan, pero kailangan din ng tao ang pagtustos ng kanyang buhay. Hindi yung ikaw na ang kabuhayan niya. Ibig ko sabihin, pwede mo siyang sagipin sa isang pagkakataon, mga kaibigan. Pero hindi ikaw ang kanyang buhay. Tulungan natin sila para makaahon, mga kaibigan. Yan ang tamang katuruan na sinasabi ng Biblia. Huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Kung ikaw ay tither, huwag mong itigil yan. Kung lagi kang nag-iikapo, huwag mong itigil yan. Ituloy mo yan dahil mag-aani ka sa bandang huli. At maging doon sa actual na pagbibigay mo, pinagpapala ka na ni Lord. Okay? Nagbibigay ka ng mga love offering. Ituloy mo yan. Hindi dapat matigil yan sa anumang sitwasyon. Hindi weather lang o hindi lang yung in the mood ka lang kaya ka nagbibigay. Ito ay samantalahin natin. Dahil pagdating ng araw lahat hindi natangkilik natin, hindi na natin pagmamayari. Maaring kukunin na yan ng kung sino-sino man yan. Maging mga gobyerno o darating ang araw. Lahat ng mga may kapangyarihan, kukunin ito lahat. O hindi ka na pwede makapagbigay sapagkat ikaw lang ay umaasa na lang doon sa ibibigay. Depende ito sa gobyerno, mga kaibigan. Ngayon na ang pagkakataon na ikaw ay magbahagi sa iyong tinatangkilik. Wala nang mga susunod pa na panahon. Basahin niyo ang Biblia, mga kaibigan. This is the right time. Samantalahin daw redeeming the time. Okay? To do good works. Salvation. Giving foods. Giving material to those in need. Don't close your heart and your arms in lending or giving such need of other people. Yun po, mga kaibigan at mga kapatid. So, there is a part 2 of this message and I have to stop sapagkat dumating na po muli ang oras. Napakabilis, di po ba? Pero, kayo po ba na-bless? Ay, syempre naman ang salita ng Diyos ay nakaka-bless. Di po ba? So, mga kaibigan at mga kapatid, muli po sa pamilya po ng CNCF ay patuloy pong bumabati sa inyo at nagpapasalamat sa Panginoon. Sa atin pong overseer, si Evangelista Emilius Walat, at saka si Sir Linda Walat na nasa California ngayon, sa LA o sa Palmdale. God bless you po. Sa lahat po ng mga pastors dyan sa Amerika, pagpalain kayo ng Panginoon. Okay? Lahat ng mga pastors natin sa international, God bless you all. Lahat ng pastors po natin and family dito sa Pilipinas, God bless you all, mga kaibigan. Sa mga ka-alternate natin dito sa Mambo Radio, wala iba kundi si Pastor Donald, God bless you. God bless all Christian
churches. God bless all CNCF family. Ganun din ang CNCF Kawayan and young peoples. God bless you all. Magpatuloy kayo at magpakasipag. And I invite everyone sa March 8. This is our 6 years anniversary sa CNCF Kawayan sa Kabarwan. And you are all welcome. God bless you all. Ito po ang iyong lingkod at maging sa kaibigan po natin, mga kaibigan natin dito sa Engineering Department, walang iba kundi si Brother Dulce Galata at Dante Ducosin. Ito po ang iyong lingkod, walang iba kundi si Pastor Alex na bumabati sa inyo na magandang hapon at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. God bless you all.